Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, pakitago na lang ako sa pangalang Ismael. 78 anyos at taga rito sa Nasugbu sa Batangas. Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyong himpilan dahil nagkaroon kayo ng programang tumatampok sa tunay na buhay ng inyong mga tagapakinig. Palagi kasi akong nakatutok sa balita sa radyo. Kaya dagdag tuwa sa akin ang sumasa puso dahil parang pelikula ang mga kwentong ibinabahagi mo. Kaya ako'y naglakas loob na rin magpadala ng aking liham. Isa na akong biyudo. Ilang dekada na ang lumipas nang yumao ang aking mahal na asawa na si Agnes. At sa maniwala kayo o hindi na ako naghanap ng ipapalit sa kanya. Bukod sa ako'y tapat sa aking asawa, masyado akong naging abala sa pag-aalaga sa nag-iisa kong anak na si Isidro o Dodong kung tawagin namin. 12 anyos pa lang noon si Dodong nang kunin ng isang malubhang karamdaman ang asawa ko. Mula noon ay nagbago na ang buhay naming mag-ama. Parehong masama ang loob namin sa nangyari. Pero sa halip na maging malapit sa isa't isa, ay lalong lumayo ang loob sa akin ni Dodong. Makananay kasi siya. Samantalang ako naman, hindi ko masyadong alam kung paano mag-alaga ng anak. Buong araw akong nagtatrabaho bilang construction worker noon. Kaya si Agnes ang nakatoka sa anak namin. Kaya kahit magkasama kami ni Dodong sa bahay, parang estranghero ang turingan naming dalawa. Sana naman nasa tindahan lang si Dodong. Teka, malapit na ako. Malakak ni Dodong yun. Buti naman tarihan mo siya. Ligawan mo? Oo naman. Gustahan tayo isang linggo. Minaw. Dodong, Ay, tatay mo dong. Mais ka, uy. Magandang hapon ho, Mang Ismael. anong hapon? Kita mo ng lubog na yung araw, oh. Umuwi ka na, Kiko. Opo. Dong, una na ako. Sige. At ikaw, sino nagsabi sa'yo pwede kang umalis ng bahay? Hindi ka na nga nagsaing. Iniiwan mo pang bukas yung pinto. Paano kung manakawan tayo? Sus, ano namang nanakawin sa atin yung TV mong panahon pa ng hapon? Huwag mo akong simulan, Dodong, ha? Halika na, umuwi ka na. Maya na. Halika na. Ayoko pa nga. Dodong, tumayo ka na dyan. Ang kulit naman eh. Umuwi ka kung gusto mo, mamaya na ako. Bakit ba ang tigas na naman ang ulo mo, ha? Ikaw kaya matigas yung ulo. Pinipilit mo sumama ako sa'yo, ayoko pa nga. Uwi naman ako eh. Wala naman akong ibang pupuntahan, ano ka ba? Inuutosan kitang umuwi ngayon na. Isa. Dalawa, bahala nga kayo dyan. Mo kong tatalikuran, ha? Hoy! Aray! Anak, ayan tuloy! Nabitawan ko yung inumin ko. Ano yun? Beer ba yan? Hindi, tubig lang yan. Ako talaga pinagloloko mo ako, ha? Kailan ka pa natutong uminom ng alak, ha? Masama yan sa'yo. Papatayin ka niyan, baka akala mo. Hala, si tatay, parang beer lang eh. Kung nakakamatay to, bakit buhay ka pa? Dodong, matanda na ako. Ibang usapan ng menor de edad. Sino nagturo sa'yo, ha? Yang walang hiyang si Ambo? Hoy! Ambo! Lumabas ka dyan sa tindahan mo! Tay, ano ba nakakahiya ka? Ba't sinisisi mo si Mang Ambo eh? Ikaw ang unat lagi ko nakikitang umiinom nito. At ginaya mo naman, tanga!
Ikaw ang tanga! Ano sabi mo? Naninisi ka ng iba, ikaw may kasalanan kung bakit Puno na ako sa'yo, Isidro, ha? Halika dito. Aray! Uwi na tayo, ha? Ay! Ay! Umanda ka sa akin sa bahay. Uniforme ko, ano ba? Masisira eh! Wala akong pakialam dyan. Mas mainam nga huwag ka nang pumasok sa eskwelahan dahil hindi ka naman nag-aaral. Aray, bitiwan niyo nga ako! Makapangit ang pag-ugali mo. May tay, ano ba? Nasakit na yung braso ko! Manahimik ka! Bitiw sabi! Aray! Sinuntok mo ako? Hayop kang bata ka, lumalabang ka na? O sige, dito palang tuturuan na kita ng leksyon, ha? 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 Ang lakas ng loob mong kalabanin ako, isa ka ng totoy! Ang yabang-yabang mo, wala ka namang may pagmamalaki! Pero kaya, Ha, talaga? Ano, sige nga! ito, Oh. Ano yan? Sino sinusuntok mo? Hangin? Oh. Yun na yan. Ha? Ano gusto mo? Sapakin pa kita para matuto ka? Ano? Ha? Ay! Ano? Ay, kaya! Ano, Dodong? Suntukin mo ulit ako, dali! Kuya! Ano? Kuya, ano ba? Tumigil na nga kayo. Tama na yan. Diyos ko, putok na yung labi ni Dodong. Ikaw bang may gawa niyan, kuya? Eh, nauna siya eh. Ano ka ba naman? 16 lang yung anak mo. Ba't mo pinapatulan? 16 anyos lang yung katawan niya. Pero yung kaluluwa niya ang tulad ng mga kriminal. Kuya, huwag kang nagsasalita ng ganyan. Dodong, Dodong, ayos ka lang? Oo, Chang. Halika na, umuwi na tayo. Pasalamat kahit abala sa hapunan ng mga tao at hindi kayo naririnig. Maliban kay Mang Ambo. Ayun oh, nakadungaw sa tindahan niya. Tagutin sa akin yung matandang yan. Pinagbebenta ng alak yung mga bata dito sa atin eh. Ay, saka na yan. Umuwi na tayo. Dodong, halika. Sumama ka sa akin. Opo. Hoy, Dodong. Diyan ka na muna matulog sa tiyahin mo, ha? Bukas ka na magpakita sa akin. Kumukulo pa dugo ko sa'yo, baka hindi kita matansya eh. Tony, kung hindi dumating ang kapatid kong si Ditas, baka nabugbog ko na si Dodong. Aminado ako na nung nawala si Agnes, mas ginugol ko ang oras ko sa pagtatrabaho. Sa ganung paraan kasi, nalilimutan ko kahit panandalian ang pagkawala ng aking asawa. Kapag nasa bahay kasi ako, puro alaala niya ang aking nakikita. Sa paglipas ng mga taon, Tony, pinilit ko namang maging mabuting ama. Yun nga lang, hindi ko maibigay kay Dodong yung klase ng kalinga na nakukuha niya mula kay Agnes. Kaya palagi rin kami nag-aaway. Nakapagtapos ng high school si Dodong, pero nagkasundo kami na hindi na siya tutuloy pa ng kolehiyo. Ayaw na raw niyang mag-aral. Ayoko na rin gumasto sa wala. Nang mag-18 anyos na siya, itinigil ko na ang pakikialam sa kanyang buhay. Sa kanya na ang kalayaang inaasam-asam niya. Minsan nakatambay lang siya sa bahay, pero madalas pumupunta siya kung saan-saan. Sabi niya sa akin may nakuha raw siyang trabaho. Ayaw naman sabihin kung ano. Hindi ko na siya kinulit dahil ang mahalaga lang naman sa akin, buhay siya. Lumipas sa mga taon, may mga araw na hindi umuuwi si Dodong sa bahay. At kung uuwi man siya, kakain lang at matutulog. Sabay aalis ulit. O di kaya, umuuwi lang siya para magdilihensya ng pera. Kuya? Oh. Anong ginagawa mo? Naguhugas sa pinagkainan. Naghapunan ka na ba? Alas 8 na ng gabi, Ditas. Ay, oo nga pala. Nahuli na pala ako ng uwi. Ito, may dala akong mga ulam. Galing yan sa handaan na pinuntahan ko. Tsaka bumili rin ako ng tinapay. Almusal mo para bukas. Salamat, Ditas, ha? O siya, balik na ako sa bahay ha. Sige. Oh,
Dodong, buti nakauwi ka na. Ilang araw kang wala ah. Saan ka ba nagpunta? Ha? Wala. Sa kabilang bayan lang. Trabaho. Ah, sige. Doon na ako sa kabila, kuya. Napauwi ka. Ha? Kako, napauwi ka. Dito ako nakatira, di ba? Kumain ka na. Di pa nga may pagkain ba? Ayun sa lamesa. Dalan siyang ditas mo. Oh, yun dami Mga masarap. Kumuha ka ng plato tsaka kutsara. Sarap mo. Ikaw tayo. Kumain ka na? Ati tayo po ka. Hindi na. Tapos na ako. Sarap kaya. Kain. Ngayon lang ako nakakain ng ganito. Parang gutom na gutom ka. Sobra Layang binahay ko Namumula na naman yung mata mo. Ha? Tay? Sabi ko, nagkamay ka. Hindi ka man lang naghugas ng kamay mo. Hugas na Wala. Tapon mo na lang yung mga basura at punasan mo yung lamesa pagkatapos mo. Sige. Approve. Papahinga na ako. Sige tayo. Ay, nako. Ano bang? Bakit maingay? Dodong, Ay. Tay. Sorry, nagising ba kita? Sensya na anong ginagawa mo at kalat-kalat ang mga gamit ko? Pinuksan mo lahat ang mga lagayan ko? Hindi. Kasi, may hinahanap lang akong damit. Damit? Hmm. Dodong, alam mong lahat ng damit mo nandun sa kwarto mo. Wala kang kahit anong gamit dito. Hinahanap ko na kasi sa kwarto ko. Wala Kaya baka nalaban mo tapos nalagay mo dito sa'yo. Dodong, Tay. magsabi ka nga ng totoo. Anong hinahanap mo dito sa kwarto ko? Yung damit ko nga. Yung pula na. Wala kang pulang damit. Wala, meron. Sino tao walang pulang damit? Ate talaga. Nagsisinungaling ka. Ba't naninigaw ka? Naghahanap ka ng kwarta na. Umamin ka. Yun ang dahilan kung bakit ka umuwi. Wala na naman laman ang bulsa mo. At iniisip mo sigurong may tinatago akong pera. Ang tanong, bakit kailangan mo na naman ng pera? Dati-rati diretso kang humihingi sa akin. Bakit ngayon pinagdanakawan mo na ako? Pinagnanakawan? Parang hindi naman Kanina pa ako dito, wala pa nga ako makita, niisang kusing O hindi umamin ka rin. Pero ngayon kumamin ako. Wala pa ako nakukuha sa'yo Saan ba tinatago yung pera mo? Wala ka talaga makikita dahil wala namang pera dito. Wala daw, sino pinaglalako mo? Pensyonado ka At kareretiro mo lang sa trabaho. Ilang dekada ka na dun Kaya sigurado may pambon sa'yo yung dati mong pinapasukan. Kung meron man, wala ka nang pakialam doon. Bakit wala? Anak mo ako Ano ngayon kung anak kita? Sino magmamana ng pera mo, Aber? Di ako. Madadala mo ba sa langit yung pera mo pag namatay ka? Anong pinagsasabi mo ha? Wala akong malaking pera na pwedeng ipamana sa'yo. At bakit kung magsalita ka, akala mo malapit na ako mamatay? Asa na nga kasi? Kailangan ko ng pera, tay. Matindi pa kailangan ko kung alam mo lang. O gaya ng ano ha? Anong pangangailangan yung tinutukoy mo? Droga? Wala ka ng pera pambili ng illegal na droga? Yun ba? Dahan-dahan ka sa sinasabi mo Sidro naman. Bakit ka ba kasi tumikim ng pinagbabawal na gamot? Mula nang mamulat ka, wala ka nang ginawa kundi sirain ang buhay mo. Ano bang nagawa ko sa'yo ha? Anong nagawa ko para parusahan mo ako ng ganito? Humingi lang ako ng pera, nagdrama ka na dyan. Parusa. Ano kala mo nasa teleserye tayo? Kung ayaw mo talaga akong bigyan, di wag. Kahit siyang ditas na lang ako lalapit. At kailan talaga di Hoy! Hoy! Huwag mo madamay-damay ang kapatid ko sa kalokohan mo ha?
Hindi ka na naawa sa tiyahin mo. Lagi mo nalang ginugulo pamilya niya. Ayaw mo nun? Para parehas kayo. Hindi yung siya lang yung masaya. Hayop ka talaga. Lumayas ka sa pamamahay ko. Oo! Huwag mo kawakan! Lumayas ka! At wag na huwag ka nang babalik! Ha? Kagripuhan kita! Sige, subukan mo! Ha? Mabuti magpatayan na lang tayo para matapos sa yung paghihirap ko sa'yo! Halika sa kusina, ha? Mamili tayo ng kutsilyo, ha? Halika! Ano ba? Ha? Huwag mo ako inahamon ha! Pag nagdilim paningin ko, hindi lang ikaw itutumba ko! Hindi mo magagawa yan dahil hindi kita papayagang makalabas ng buhay dito. Kaya sige, o yan, ha? Saksakin mo ako! Saksakin mo ako! Ganun Ha? Dodong, halika na. Ano ginagawa mo? Kiko, Magandang gabi po, Mang Ismael. madaling araw na, Kiko. At anong ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Ha? Dodong, ano, may nakuha ka? Wala. Uy, halika na, sipat na tayo. Nasa tricycle na yung TV. Mauna ka na, Kiko. May tatapusin lang ako dito. Uy, sira ka ulo ka. Huwag mo sasaktan si Mang Ismael. Halika na, umalis na tayo. Sabing mauna ka na. Baka magising pa yung mga kapitbahay nyo. At saka maiwan tayo ng bus, ano ka ba? Ay, ano, may pera ka ba pambili ng bagong tiket? Dodong, tara na. Tara! Tony, matagal ko nang suspetsa na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Dodong. Bawat kita ko sa kanya, nagbabago ang kanyang itsura. Nangangayayat siya at may kung ano-anong peka sa katawan. Takot na takot ako nung gabing tinangka akong pagnakawan ni Dodong. Akala ko talaga katapusan ko na. Buti na lamang umawat si Kiko. Matapos ang araw na yon, ay ilang taon kong hindi nakita ang anak ko. Akala ko nga, nahuli siya ng mga otoridad o di kaya ay namatay na kung saan. Hanggang isang araw, may tumawag sa kapatid ko na si Ditas. Nasa ospital raw sa Maynila si Dodong. Bugbog sarado at napuruhan sa ulo. Pihado na may kinasangkutan siyang iligal na gawain. Pinuntahan ko. Halos kalahating buwan na natili si Dodong sa ospital bago kami nakauwi. Swerte raw na nagising pa ang anak ko. Kaya lang, Tony, sa paglipas ng panahon, tila nagbago ang takbo ng pag-iisip ni Dodong. Para siyang nababaliw. Kung ano-anong lumalabas sa kanyang bibig. Nalimutan na niya ang kanyang mga pinag-aralan sa eskwelahan. Pati pagsusulat, hirap na siya. Hindi ko sigurado kung gawa ng pagkakabugbog sa kanya o baka epekto ng matagal niyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ano't ano pa man, hindi ko akalain na sa edad kong halos 70 na ay kailangan ko pa ring alagaan ang kaisa-isa kong anak. Oho, kasama ko ho sa bahay yung mga magulang ko. Ano ba yan, Iya? May kailangan ka ba? Ay, wala ho. Bale, pinabibigay lang ho ng nanay ko tong ulam. Hipon ho yan. Gusto sana makipagkaibigan ni na mama at papa. Kaya lang, abala pa ho kasi sila kaya pinauna na nila tong ulam. Hindi pa po namin magamit yung refrigerator kaya baka masira eh. Ganun ba? Nagabala pa kayo. Salamat. Alam mo ba, Binibini? Paborito ng amo ko yung hipon. Po? Amo nyo po? Oo, si Boss Fernando. Yung artista. Fernando? Artista? Oh, action star. Gandang lalaki. Si Fernando po Jr. po? Di mo na itatanong. Ako ang pinagkakatiwalaan niyang kanang kamay. Matagal kami nagkasama noon. May hasyenda siya na pinangangalagaan ko. Iya. Huwag ka na makinig dyan. Maluwag na tornilyo niya sa utak. Baka nga wala ng tornilyo eh. Ah, Totoo yung sinasabi ko ha.
mayroon kaming paksyon sa Maynila at ako ang isa sa mga namumuno ron. Marami akong constituents. Constituents. Narinig mo lang sa radyo yung salitang yan eh. Yeah. Akin ang ulam. Ay, eto po oh. Salamat ka mo sa magulang mo ha. Sabihin mo sa tatay mo, pwede kaming mag-inuman sa susunod na araw. Ay, sige po. Totong, halika na. Bini, kailangan mo ba ng taxi pa uwi? Ikukuha na kita. Sira ulo, walang taxi dito. Taong to. Iya. Hana, tama? Opo, Hana po pangalan ko. Pagpasensya mo na tong anak ko ha. Anak niyo ho siya? Ay, ayos lang ho. Nakakatawa nga ho eh. Ibig kong sabihin, hindi ko ho pinagtatawanan yung anak niyo. Nakakatawa ho yung mga sinasabi niya. Sige na, lumakad ka na. Sige po. Paalam, Bini. Masok ka na, Dodong, kakain na tayo. Pag may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin, ha? Akong bahala sa lahat ng inyong pangangailangan. Kilala ko lahat ng matataas na tao dito. Kaibigan nila ako at kaibigan ko sila. Ano mang hilingin ko ay kanilang pagbibigyan. Ingat, Bini! Tay, gising. Tay! Tay, gumising ka. Susugurin na tayo ng mga kalaban. Ano yan? May mga naririnig akong ingay sa labas. Oh, Sinasabi ko na nga ba't nasundan nila ako dito? anong ingay? Nasundan? Anong nasundan? Ng mga kalaban ni Boss Fernando. Lahat ng mga yun ay mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Gusto nilang mapasa kanila yung asyenda. O walang riyan sa akin. Ganid. Fernando, tagis ka. Hinti ka talaga. Aray, tay, bakit? Sinusumpong ka na naman ng kabaliwan mo. Tagal nang yumaong paborito mong artista. Ba't ba hindi mo na patahimikin? Iniisigising mo pa akong hayop ka. Oras na ba? Lasing ko pa lang oh. Buisit ka na, wala tuloy yung antok ko. Mag-init ka ng tubig pang kape. At bumili ka na ng pandesal doon sa kanto. Sige, tay. At tay, pera. Ha? Wala ka ba sinusweldo mula sa boss mo? Diba? Diba pinapantay mo ang asyenda niya? Ha? Wala. Kumuha ka doon sa pitaka ko. 20 pesos lang ha. Apo, ilang pandesal, tay? Hindi kung ilan ang kasya sa 20 pesos. Sige, tay. Ay, tay, wala na ring kape. Dagdagan ko ng 20 pa ulit, ha? Kulang yun. Kumuha ka na ng 50. Sige po. Oo. Huwag kung saan pupunta. Pagkabili, diretso uwi. Opo, tay. Sige na, mais ka na. Okay. Ang bihirang batang yan. Bitin tuloy ako sa tulog. Tony, hindi ko na nagawang ipatingin pa sa doktor ang kalagayan ni Dodong. Wala naman kasi akong pera. Ang pensyon ko na lang ang bumubuhay sa amin. Minsan sumisingit ako sa talyer ng isa kong kaibigan. Pero hindi ko na kaya ang regular na pagtatrabaho. Isa pa, sabi ko nga sa inyo, ang importante lang naman sa akin ay buhay ang anak ko. Kaya ayos lang kung tuluyan ng nasira ang kanyang pag-iisip. Sa isip ko rin noon, tila pabor pa nga sa akin ang nangyari. Dahil kahit papaano hindi nasakit sa ulo si Dodong. Sinisiguro ko sa inyo na hindi na siya nakakatikim ng ipinagbabawal na gamot. Ang problema, hindi lahat ay nauunawaan ang kalagayan ni Dodong. May mga taong ginagawa siyang katatawanan. Lagi siyang niloloko ng mga bata sa lugar namin. At may pagkakataon din na nasasangkot siya sa gulo dahil may mga taong ang tingin sa kanya ay salot sa lipunan.
ko. Ano yata? Ano naman sagap? Wawa naman. Napakatagal ko nang kasama to eh. Kuya! Oh. Kuya! Oh. Kuya! Ano nangyari, Ditas? Kuya! Teka. Huwag kang mawili tumakbo at baka matalisod ka. Kuya, si Dodong! O ano? Napaaway doon sa palengke. Nabugbog daw sabi ng bunso ko. Tumawag siya sa akin. Pumunta raw tayo doon at nagpatawag na daw ng barangay tanod. Ano? Diyos, may talaga yung batang yun. Teka, pupuntahan ko na. Halika na. Huwag ka na sumama. May diabetes ka. Ano naman ngayon? Baka nagkakagulo pa doon. Masama sa yung stress. Ako na lang ang pupunta. Dito ka lang. Lagot sa akin yung Dodong na yan. Dito ko yun. Tawagan niyo yung tatay niya, no, Dodo? Pero alam mo, Okay na, mukha naman pa kayo. kaya manyamistik niya. Makikiraan. Tabi ho, daraan ako. Pausog na lang ako. Dodong! O ano? Lalaban ka pa? Baka gusto mo pakulong kita. Hindi ho. Ayoko na ho. Tama na ho, sir. Sir, masakit na ho. Masakit? Tama na. Sana nag-isip-isip ka muna bago mo hinipuan yung girlfriend ko. Hindi ko inipuan si Hindi ko ginawa yun. Ano? Nagmamaang-maangan ka? Gusto mong makatikim ulit? Jeff, tama na. Hindi ko naman sigurado kung siya yung... Tumahimik ka. Hayaan mo ako. Ano nangyayari dito? Sino ka? Ikaw ba yung barangay tanod? Kulong nyo nga tong hayop na to. Binastos yung girlfriend ko. Kanina pa nakasunod sa amin eh. Tapos, biglang hinipuan si Hana. Ay, Jeff, hindi siya tanod. Tay, sinasaktan ako. Ikaw yung tatay. May tatay pa pala yung gurang na yan. Mang Ismael, ano mo kasi? Ako na makikipag-usap, Hana. Totoo ba yun, Hana? Hinipuan ka ni Dodong. Tay, hindi ko gagawin yun, tay. Anong hindi? Ikaw yung nasa likod ni Hana eh. Sinasabi mo bang nagsisinungaling tong girlfriend ko? Jeff, Hayaan mo ako. Dodong, hinipuan mo ba si Hana? Tay, hindi! Ba't ko gagawin yun? Kaibigan ko yan eh. Anong kaibigan? Sabi ka ng totoo, Dodong. Hindi nga tayo, hindi ko gagawin yun. Iuwi ko na yung anak ko. Sino may sabi ha? Antayin mo yung tanod. O baka gusto mong ipapulis ko yung manyakis mong anak. Sino ba sa tingin mo, ha? Hindi ka naman taga rito. At yung nobya mo, 1 taong mahigit pa lang naninirahan sa lugar namin. Hindi mo ako kilala, bata. Walang pupuntahan niyang yabang mo dito. Alam mo ba kuha mo simpatya ng mga taong nanonood sa ginagawa mo? Nagkakamali ka. Sige, pakulong mo si Dodong. Pero siguraduhin mong hindi ka makikitulog sa bahay ng nobya mo. Dahil di ko may papangakong makakabalik ka pa kung saan ka man ang galing. Tinatakot mo ba Jeff, ako? tama na, please. Utang na loob, tama na. Nakakahiya, no? Siguradong may nagpunta na sa bahay namin para isumbong ka. Isumbong? Ako? Tama na sabi. Halika na. Hana! Kung ayaw mo papigil, edi bahala ka. Huwag kang pupunta sa bahay, ah. Hana! Di pa tayo tapos, tanda ah. Hana! Dodong. Dodong, kaya mo tumayo? Nalalabutuhan ko eh. May sakit na masuntong sa akin eh. Hindi ka ba naman kasi gagot na kasunod ka kay Hana eh? Kala ko kasi papabuhat siya ulit ng pinawalengke. Ngayon, alam mo na gagawin. Huwag ka na ulit bubuntot sa batang yon, ha? Hindi mo kay Daran si Hana. Gurang ka na. Baka nakakalimutan mo. Puti-puti na yung buhok mo, oh. Kung ako yung lalaki, masasapak din kita eh. Tumigil ka na kakayak. Umuwi ka na. 42 anyos ka na. Taig mo pa yung batang paslit. Ay na. Opo, tay. Nauna na ako. Bumili ka ng upo doon sa kumpare ko bago umuwi, ha? Sa konting ginilin. Opo. Diyan ka na. Wisit. Tony, higit 40 anyos na si Dodong noong mga panahong yun. Pero
Pero dahil sa pagkasira ng kanyang isip, akala mo nasa elementarya pa lamang siya. Aaminin ko, kahit may pagkakataong nahihirapan ako kay Dodong, mas pabor sa akin na wala siya sa katinuan. Kasi mas naging masunurin siya sa mga utos ko. Hindi kami nag-aaway. Pagkus, napapatawa pa nga niya ako sa mga nabubuo niyang kwento. Gaya na lamang nung ipinagmamalaki niya na hasyenda ni Boss Fernando. Pakiramdam ko, nabigyan kami ng pangalawang pagkakataon dahil naaalagaan at napagtutuunan ko ng pansin ang anak ko. Mga bagay na hindi ko nagawa nung bata pa si Dodong. Sayang lang. Sana lang yung ganitong klase ng relasyon namin nangyari nung matino pa ang isip ni Dodong. Tony, sa paglipas ng mga taon ay naging maayos naman ang pamumuhay namin ni Dodong. Pero nangangamba na rin ako para sa anak ko. Kasi higit 70 na ang edad ko. Alam ko na nalalapit na ang katapusan ng buhay ko sa mundo. Paano na lang si Dodong kapag wala na ako? Sino na lang ang tutugon sa mga pangangailangan niya? May sariling pamilya ang kapatid ko na si Ditas. Ayoko namang iasa sa kanya si Dodong, gayong hindi na rin siya bumabata. Kaya lang Tony, napawi rin ang lahat ng aking pangamba nang may natuklasan ako tungkol kay Dodong. Isang araw kasi umalis ako para pumunta sa isang lamay. Malayo ang biyahe, kaya naisip kong makitulog sa aking kaibigan. Pero nagbago rin ang aking isip kinagabihan. Nagdesisyon akong bumiyahe na lang pauwi kahit 10 oras na ng gabi. Kaya lang, walang Dodong na sumalubong sa akin pagdating ko ng bahay. Galaw na ng madaling araw. Saan kaya si Dodong at di pa nakakauwi? Batang yun talaga. Sinabi ko lang na mawawala ako ng 2 araw kung ano-ano na ang ginawa. Baka na paano na yung batang yon. Hanapin ko ba? Kaya lang baka magkasalisi kami. Si Dodong ba yun? Pasuray-suray. Si Dodong nga. Bakit pasuray-suray? Tay? Ikaw ba yan? Totoo ka ba o aparisyon ka lang? At saan ka nang galing? Tatay ko nga. Kanina pa ako nag-aalala sa'yo, ha? Tay, akala ko ba hindi ka uwi? Kala ko rin eh. Teka, ba't amoy alak ka? Papasukin mo muna ako, tay. Teka. Uminom ka. Nawala lang ako sandali, ganyan na ginawa mo. At paano ka nakainom ng alak, ha? Saan ka kumuha ng pera pambili? Huwag kang mag-alala, tay. Wala akong ginastos. Paano nangyari yan, ha? Nahaya akong mag-inom ng constituents ko. Pero kami pinagpaplanuhan maganda para dun sa asyenda. Tutuloy na namin ang aming advokasya. Nais namin magtayo Teka. Sandali lang. Ba't kanya na mga mata mo? Parang luluwa na. Huwag mo sabihin. Dodong, nakadroga ka ba? Tay, ano sinasabi mo? Halika. Nakadroga ka. Kilala kita. Kabisado ko na ang lahat ng kilos mo. Alam ko kapag nakatira ka. Ngayon, saan mo nakuha yung droga, ha? Binili mo? Kanino? Saan ka kumuha ng pera? Oo, relax ka lang, tay. Sabihin mo sa akin! Saan ka galing? Ha? Sino mga kasama mo? Kanino ka nakakuha? Huwag mo ko yugugin, nahilo ko. Isidro naman! Ilang taon na kitang nilalayo sa dati mong bisyo. Ang tagal-tagal mo nang malinis. Tapos biglang ganito gagawin mo.
Pinaliwala mo lahat ng paghihirap ko! Ano ba sinasabi mo, Tay? Anong malinis ba? Malinis saan? Sa katawan? Ayun naman, araw-araw ako naliligo. Sa pinagbabawal na gamot, gunggong! Linawin mo. Akala ko magaling ka na. Akala ko nalimutan mo na yung masama mong gawain. Nalimutan? Paano? Paano mangyayari yun, Tay? Hindi naman ako tumigil. Anong sabi mo? Mali ka nga rito. Ulitin mo yung sinabi mo, ha? Tay! Ang hilig niyo Ulitin mo. magkwelyo. Ano sinabi mo, Dodong? Ha? Sabi ko, hindi naman ako tumigil eh. Nabigyan na ba kayo? Hindi nga lang sindalas gaya ng dati. At saka, iba-iba na aking gamit. Nakakasawa na rin kasi magturok eh. Sandali. Hindi ka tumigil. Hindi ka tumigil sa bawal na gamot. Parang gano'n. Pero tay, syempre tay, maingat na ako. Eh alam mo naman yung panahon natin ngayon. Balitang-balita na nanguhuli na raw. Yung mga kaibigan ko nga eh. Kala mo mga daga akong magtago eh. Isidro! Magsabi ka nga sa akin ng totoo, may problema ka ba talaga sa utak? Baliw ka ba talaga? O nagpapanggap ka lang para makuha ang awa ko, ha? Magsabi ka ng totoo! Ay, bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Sumagot ka! Papanggap ka lang bang baliw? Baliw? Tay, Sagot! aray! Ito na, sasagot na. Huwag kayo manakal. Wala akong problema sa utak. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw, tay. Matino ako. Matino akong tao. Wala kang... Hindi ka paliw. Malamang. Kasi kung baliw ako, hindi ako mapipiling mag-asikaso ng asyenda ni Bossing. Matalino ako, tay. Henyo ako sa matematika. Aba, nag-aaral ako sa universidad kung saan nagtapos si Jose Rizal. Isidro! Sumusobra ka na! Ako mababaliw sa ginagawa mo! Hindi kita dapat tinanggap! Ha? Ay, dapat sa'yo mamatay na lang, ha? Sa kagsalot! Ha? Sana hindi ka na pinanganak! Ay, tama na. Dapat sa'yo mamatay na lang! Ha? Sa kagsalot! Sana hindi ka na pinanganak! Hayop ka! Ah! Tony, munti ko nang mapatay sa galit ang anak ko nung gabing yun. Pero dumating si Ditas at ang ilang mga kapitbahay para pigilan ako. Akala ko talaga ay nababantayan ko ng maigi si Dodong. Yun pala ay nagagawa pa rin niyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot na lingid sa aking kaalaman. Pakiramdam ko ay nagpapanggap lang siyang baliw. At dahil nahuli ko siyang lango sa droga, alam niyang hindi na niya ako maguguyo. Doon na nagkaroon ng pagbabago sa pagitan namin ng anak ko. Minsan ay nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin ng masama. Minsan naman, bigla siyang papasok sa kwarto ko sa pag-aakalang natutulog na ako. May mga pagkakataon din na nagbibiro siya na ililibing daw niya ako ng buhay para makuha na raw ang kayamanan ko. Wala naman akong kayamanan, Tony. Kaya alam kong ang patutsada niya ay tungkol lamang sa pagkitil ng aking buhay. Hindi na ako napanatag. Hindi na ako nakakatulog. Dahil pakiramdam ko anumang oras ay may gagawing masama sa akin si Dodong. Kaya naman napilitan akong gumawa ng isang hakbang para makumpirma mga hinala ko sa aking anak. Bumiyahi ako pa norte kasama si Dodong. Nakailang sakay kami ng bus. Wala akong partikular na plano. Ang gusto ko lang
madala ko si Dodong sa malayong lugar. Dodong, tubig tsaka tinapay. Salamat, Tay. Nasa na ba tayo? Pakiramdam ko 24 oras na tayo nasa daan eh. Kala ko ba may bibilin ka lang? Ba't napakalayo naman ang tindahan na pagbibilan mo? Pero, Tay, masarap tong tinapay ah. Manamis oh. Tay, saan mo nabili to? Sarap ah. Dodong, umupo ka muna doon sa may tindahan. Tindahan? Saan? Doon sa may malaking truck. Doon? Umupo ka doon at hintayin mo ako. Huwag kang alas ha. Pumirmi ka lang hanggang makabalik ako. Saan ka ba pupunta, Tay? May kailangan lang akong asikasuhin. Sama ko. Hindi ka pwede doon. Bawal mong malaman yung inaasikaso. Sus! Babae ba yan, Tay, ha? Baka naman may lupain tayo dito nang di mo sinasabi sa akin. Nako, baka mamaya yung asyenda ni Bossing atin pala, ha? Nako, Tay, huwag mo akong good time. Tama na, Dada. Sige, pumunta ka na doon. Ngayon na. Sige, balik ka kagad, Tay, ha? Bili mo pa akong tinapay na to. Sige na. Ingat ka, Tay, ha? Doon na ako. Sarap dito tinapay. O kuya, kape mo. Salamat. Hindi ka ba talaga magsasalita, kuya? Ano ba talagang nangyari? 3 araw nang wala si Dodong. Nawala siya mula nung umalis kayo papunta sa kung saan. Ikaw nakauwi ka, pero yung pamangkin ko wala. Tapos gaganyan-ganyan ka. Tahimik. Tulala. Umamin ka nga, kuya. May ginawa ka ba kay Dodong? Anong ginawa mong masama sa anak mo? Kung iniisip mong kinitil ko ang buhay ng sarili kong anak, nagkakamali ka. Sigurado ka ba, kuya? Nung nakaraan lang, halos mapatay mo na si Dodong. Buti na lang nagising kaming mag-anak sa ingay nyo. Titas, hindi ako mamamatay tao. May takot pa rin ako sa Diyos. Pues nasaan si Dodong? Nasaan ang anak mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Ikaw ang huling kasama niya. Iniwan ko siyang mag-isa. Kaya hindi ko alam kung naroon pa rin siya sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. O baka humingi na siya ng tulong sa mga kaibigan niya. Ano? Kuya, nababaliw ka na rin ba? Niligaw mo si Dodong? Hindi na tayo nakakasiguro kung naligaw nga siya. Kuya naman, may problema sa pag-iisip si Dodong. Malalaman natin yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Titas, makinig ka. Palipasin natin ng mahigit 1 linggo. Kalahating buwan, sige. Kapag si Dodong nakauwi dito, sa kahit anong paraan, tumawag ka ng pulis. Sumbong mo ang anak ko na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero pag 1 buwan, wala pa siya rito. Pangako, gagawin ko ang lahat para maibalik siya rito. Kuya, Kuya, sa totoo lang kinikilabutan ako sa'yo. Ano bang nangyayari, ha? Bakit parang hindi na ikaw ang kapatid ko? Ang Ismael na kilala ko, oo, kayang saktan si Dodong. Pero hindi ang abandonahin siya sa lugar na malayo at walang kilala.
Iniwanan mo naman ba ng pera? O mga damit, pagkain? Ni isa wala. Ay. Diyos ko po. Ano bang nangyari sa pamilyang to? Titas, maaari kayang iwanan mo muna ako mag-isa. Sumasakit lang ang ulo ko sa pag-iyak mo eh. Wala kang puso, Ismael. Paano mo na atim abandonahin ang anak mo? Kahit pa sabihin nating matanda na siya. Eh kung may problema naman siya sa pag-iisip. Titas, umalis ka na muna. Bumalik ka muna sa bahay mo. Doon ka magngangawa. Nagbago ka na, kuya. Hindi na kita kilala. Ay, si Jessa. Ma, O bakit? Bakit anak? umiiyak ka? Hindi. Wala to. Inaatake lang ako ng allergy. Ba't mo ba ako hinahanap? Ano kasi, may tawag ka sa telepono. Sino? Yung ninang mo ba? Hindi, pulis, Nay, pulis. Pulis? Hinahanap ka. Nakita raw nila si... Si Dodo? Ibaba mo ang telepono. Ibaba mo ang telepono, Jessa! Kuya, Ano, Titas? Naniniwala ka na? kuya naman. Malamang marunong pumunta ng estasyon ng pulis si Dodo. Hindi ba't hirap siyang magkabisa ng mga numero? Sabi niya hindi niya alam ang numero ng telepono mo at cellphone. Sinabi niya yun, hindi ba? Eh malay mo naman nagawa niyang tandaan. Huwag ka na magbulag-bulagan, Titas! Jessa, ibaba mo na ang telepono. At huwag na huwag niyong kakausapin ng kahit sinong may kinalaman kay Dodong. Pag yung lalaking yun nakabalik dito, ipakukulong ko siya. At kung hindi ko man magawa yun, magpapakamatay na lang ako. Kuya! Maniwala ka sa akin, Titas. Maniwala ka. Mas gusto ko na lang mamatay kaysang makasama pa ang lalaking yun. Dahil hindi ko siya anak. Isa siyang sumpa. Isang parusa. Parusang hindi ko sigurado kung galing sa langit o sa impyerno. Tony, niligaw ko nga si Dodong. Inabandon ako ang sarili kong anak. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Dahil napatunayan ko na wala namang problema sa pag-iisip si Dodong. Yun ang aking paniniwala. Ang palabas kasi niya ay hindi na siya marunong bumasa at magsulat. Hirap din siyang magkabisa. Ni hindi niya maalala ang buo niyang pangalan. Kaya paano niya nagawang tawagan ang kapatid kong si Ditas? Sa ngayon ay ilang araw na ang lumipas, pero hindi pa rin nakakauwi si Dodong. Masama na akong tao kung yun ang gusto niyong isipin. Baka nga wala na rin ako sa katinuan. Pero hindi ko na kayang tanggapin muli ang aking anak. Matanda na ako, Tony. Pagod na akong makipaglaro kay Dodong. Gusto ko nang magpahinga mula sa mga problema at sa takot. Hindi na rin naman ako magtatagal, kaya pipiliin ko na ang mamuhay ng tahimik. Baliw man o hindi si Dodong, nagawa ko na ang parte ko. Kaya ngayon ay tinatapos ko na ang ugnayan namin bilang mag-ama. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Ismael. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.